4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes ay ngayon, August 11, 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Modo sa flood control projects ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Malaking bahagi ng budget posibleng napupunta lamang sa corruption. Perpetual revocation ng lisensya ng kamote driver na nag-counterflow sa Skyway. Iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon. Napolcom magpapatupad ng reforma sa PNPA kasunod ng kaso ng pangmumulestya ng isang major sa isang lalaking kadete. BMOX nagbabala na posibleng magkaroon ng panibagong pagsabog ang Taal Volcano. Importation ng kalabaw at baka mula France at Italy ipinagbabawal sa Pilipinas. Severe Tropical Storm Pudol pumasok na ng power line. Tinatawag na ito sa pangalang Bagyong Goryo. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Pudol. Kagabi, pinangalanan na ito sa local name na Goryo. Huling namataan ng pag-asa ang Bagyong Goryo sa layong 1,420 kilometro east of extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umabot naman ng 125 kilometers per hour. Inaasahan itong magla-landfall sa eastern coast ng Taiwan sa Miyerkules. Samantala, sinabi ng pag-asa na ang southwest monsoon o habagat pa rin ang siyang magpapaulan sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Island. Naimbag na bigat ka na kayaman sa ating mga kababayan dyan sa norte. Asahan din ang maulap na papurin o kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kanselado ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Malabon City ngayong araw, August 11, dahil naman sa high tide at mga pagbaha. Kaugnay nito magpapatupad ng alternative delivery mode of education ang mga sumusunod na lugar o mga paaralan: ang Colonel Ramon Camus Integrated School, De La Paz Elementary School, Malabon Elementary School, Malabon National High School, Malabon City National Science and Mathematics School at Tanyong Integrated School. Samantala, pinabulanan din ng DILG at ni Secretary John Vic Rebulla ang kumakalat na mga anunsyong walang pasok sa iba pang mga lugar sa bansa ngayong araw dahil sa Super Typhoon Goryo. Paalala ng ahensya sa publiko, tanging sa mga verified official channels lamang o mga himpilan ng radyo mag-abang ng class suspension at mag-iingat sa mga kumakalat na mga maling impormasyon online. Magandang Umaga, Pilipinas! Umabot naman ang mahigit 67 million pesos ang naipagkaloob na tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga lugar na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at malawakang pagbaha sa Luzon. Mahigit sa 74,000 families sa Metro Manila at ilang lalawigan ang nabigyan ng food at non-food packs. May laman itong bigas, dilata, noodles, kape, hygiene kits at meron pang banig. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, umabot ng 41,000 relief packs na nagkakahalaga ng 37 million pesos ang naipamahagi ng PAGCOR sa mga residente ng Zambales, Bulacan, Laguna, Mindoro, Rizal, Tarlac, Nueva Ecija at Olongapo City. Sa kasagsagan pa lamang ng ulan, nakapagpadala ng PAGCOR ng tulong na nagkakahalaga ng 30.41 million pesos
sa iba't ibang lugar ng Maynila, Quezon City, Marikina, Parañaque, Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, Occidental Mindoro at La Union, gayon din sa Laguna. Nagpasalamat naman si Olongapo City Mayor Roland Paulino sa 2,000 food at non-food packs mula sa PAGCOR na naipagkaloob sa kanila. Ayon pa kay Paulino, nagpapasalamat ang kanyang mga constituents sa malasakit sa kanilang mga kababayan. Hindi sila nakakalimutan at malayo din ang mararating ng tulong na yun. Nangunguna ang edukasyon sa listahan ng prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa huling 3 taon ng kanyang termino. Sa podcast interview, sinabi ng Pangulong BBM na nais niyang may makapagtapos sa kolehiyo o technical vocational school sa bawat pamilyang Pilipino. Iginit ng Presidente, baliwala ang progreso sa iba't ibang aspeto kung napagpapaiwanan ng mga Pilipino sa usaping edukasyon. Para kay Pangulong BBM, human development ang pinakamahalaga para matiyak ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. The most important is the human development. And that's why education is, for me, they will be the gauge of success of this administration. Samantala, handa naman ang mga pribadong ospital na saluhin ang mga pasyenteng may leptospirosis na hindi kayang i-accommodate ang mga public hospital. Itong tiniyak ni Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines, sa harap ng mga ulat na overcapacitated na ang emergency room ng maraming pampublikong panggamutan. Ayon kay Dr. de Grano, inaasahang magpapatuloy pang surge ng infectious diseases gaya ng leptospirosis, dengue at pneumonia hanggang sa Setyembre o Oktubre. Sa lungat sa mga public hospital, sinabi ni de Grano, mangilan-ngilan lamang ang leptospirosis patient naman na nadadala sa mga pribadong ospital. Kami naman po handang makipagtulungan sa kanila sa government facilities. Lalo po ngayon, talaga namang inaasahan natin ang spillage. Hindi naman po kakayahin lahat talaga ng ating government facilities. So open naman po ang private facilities. Hopefully lang po ma-expand namin yung tinatawag natin na ward facilities namin or basic accommodation para na sa ganun po hindi masyadong magagastusan ng ating mga pasyente. Inanunsyo naman ng Philippine General Hospital na manageable na ang occupancy rate ng kanilang emergency room. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, Director ng PGH, nasa 98.97% pa rin ang hospital occupancy rate ng paggamutan habang 199 ang mga pasyenteng nasa emergency room. Nagpasalamat naman si Legaspi sa tulong ng Department of Health sa pag-anunsyo na handang tumanggap ng mga pasyente ang nasa 20 mga ospital pa sa Metro Manila na pag-aari din ng gobyerno. Magugunitan ng nitong lamang weekend, nag-anunsyo ang ilang mga ospital kabilang ang PGH, Ospital ng Maynila at ang Pasay City General Hospital. Naabot na nila ang full capacity dahil sa surge ng leptospirosis. Ang leptospirosis po ay nakukuha mula sa ihi primarily ng mga daga. Bumaba ng 33% ang naitalang kaso ng dengue sa bansa nitong Hulyo. Sa datos ng Department of Health, 8,171 ang dengue cases na naitala mula July 6 hanggang July 19. Mas mababa ito kumpara sa 12,166 na tinamaan din ang nasabing sakit noong Hunyo. Sa kabila nito, paalala pa rin ang ahensya sa publiko, huwag pakampante sa banta ng dengue, maaraw man o maulan. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4. Uy, si Mark Harris daw handa sa kanyang sexual role sa pelikulang Sariwa. Bah, gaano kaya kasariwa yan? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, hubad kung hubad, pakita kung pakita, walang pakialam si Mark Heras kung ano man ang dapat niyang ipakita sa pelikulang Sariwa na kanyang pagbibidahan sa mga darating na panahon ay ating mapapanood ito sa mga sinihan.
Well, si Mark Harris nga ang bibida sa pelikulang Sariwa na kung saan ay nakatakdang magpakita ng kanyang dapat ipakita ang nasabing aktor. Ayon sa binata, walang limitasyon. Kung ano ang sasabihin ng direktor, gagawin niya. Kung kailangan ipakita kung ano man, ipapakita niya dahil iyon daw ay arts. Plus, maganda naman daw ang kwento na nasabing pelikula kung kaya't hindi na siya kailangan pang magdalawang isip kapag sinabi ng direktor na hubad, hubad! O, di ba? Ang bongga. Yan ang ating DZRH Shabisatas News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Ano yun, pelikula ba yun ni Major ng PNPA? Hubad! Sariwa. Kwento ba yan ng mga trainee ng PNPA? Samantala, babala sa publiko. Pinag-iingat po ng Star City Management ang publiko sa mga otorisadong Star City Voucher o sa mga hindi otorisadong Star City Voucher at mga gift certificate na ibinibenta online. Ang abiso ay kasunod ng report hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala po ng Star City Management, tanging sa Klook, Star Deals at website lamang na www.starcity.com.ph pwedeng mag-avail ng mga legit na Star City voucher at gift certificate. Iwas ho kayong mabiktima ng mga walang kwenta, walang pusong mga manlolokong yan, Magandang umaga, Pilipinas! Nasisikmura nilang pakainin na kanilang mga mahal sa buhay ng galing sa nakaw, Ano ka? Ikaw ba ay congressman? Nagpatupad ang Department of Agriculture ng pansamantalang ban sa importation ng buhay na baka at kalabaw o buffalo, ganyan din ang kanilang mga produkto at mga byproducts mula France at Italy matapos makumpirma ang mga kaso ng lumpy skin disease o LSD sa mga nabanggit na bansa. Saklaw ng ban ang pag-angkat ng embryo at semilia. Hindi kasama sa import ban ang balat o hides na salt-treated na o sa mailalim sa ante at postmortem. Meal at flour mula sa dugo, karne, maliban sa skeletal muscle o buto, casing, gelatin at collagen, talo, hooves at horns, gatas na at mga produktong gawa sa gatas na dumaan din sa pasteurization. Nakasaad sa import ban sa Metro o Memorandum Order 43 at 44 na inilabas noong August 1, 2025, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel, ang hakbang ay isa sa mga paraan upang makapag-ingat maprotektahan ang industriya ng paghahayupan sa bansa laban sa LSD, isang lubhang nakahahawang sakit na dulot ng virus na pangunahing nakakaapekto sa mga baka at kalabaw. Nagdudulot ang LSD ng lagnat at kakaibang bukol sa balat ng mga apektadong hayop. Karaniwang naipapasa ito sa pamamagitan ng insektong sumisipsip sa dugo tulad ng langaw, lamok at garapata. Bagamat bihirang makamatay, maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng gatas, pagbaba sa timbang at pagkantala sa kalakalan. Sa Italy, iniulat ang outbreak noong pang July 18 sa Orani Noro, ganyan din sa Sardinia, at kinumpirma ng National Reference Center for Exotic Animal Diseases. Sa France naman, iniulat ang kaparehong kaso sa Chambéry noong June 23. At kinumpirma na rin ng Veterinary Office ng France. Umaga, Pilipinas! Ayun. Kaya ingat po tayo doon sa mga Pero yung mga byproducts naman na dumaan na sa pasteurization, pwede. Guro ng Vocational School, Balabagan, Lanao del Sur, binaril ng kanyang estudyante, patay. Ano ba naman to? Last week, yung magkasintahan, yung boyfriend, nasiloso, binaril yung girlfriend na nakikipaghiwalay. Isang 18, isang 15. Ito naman, teacher, binaril ng kanyang estudyante. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Mariing kinukundina ng Balabagan Vocational School Administrator at faculty member sa pinakamataas na antas ang nangyaring pamamaril patay sa kanilang faculty member na si Teacher Danilo G. Barba. Sa impormasyong nakalap ng Balabagan Police Office, patungo sa kanyang classroom ang guro nang harangin naman ng kanyang estudyante at saka walang awang pinagbabaril sa ulo ang guro gamit ay isang caliber 45 pistol. Kaugnay sa pangyayari, mensahe ng kapatid ng biktima, hangad nila ay katarungan at pagbabago sa seguridad ng mga guro. Sinabi nitong pumunta ang kanyang kapatid sa pinaglilingkurang eskwelahan upang magturo, subalit umuwi itong nakasilid na sa kabaong. Hindi umano kawalan sa kanilang pamilya ang pagpaslang sa kanilang kapatid, kundi malaking kawalan umano ito sa community, sa quality education, at sa bawat estudyante na naghahangad ng pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon. Habang ang suspect ay mabilis na tumakas na kalaunay na trace ng intel units ng PNP na nagtatago sa bayan ng Marugong, Lanao del Sur. At sa pamamagitan ng kapatid na pulis ng suspect, natunton ang lokasyon nito at nakumbinsi na sumuko. Sa pahayag ng suspect, nagawa niya umano ang krimen dahil sa matinding galit sa kanyang guro dahil sa umano'y pagbagsak sa kanya sa klase. Lumilitaw din sa investigasyon ng PNP Balabagan na may iba pang guro ang nagbagsak din sa suspect, dahilan na mas lalong pinalakas ang seguridad sa loob at labas ng vocational school kung saan ikinalat ang PNP at Philippine Army. Habang nakapiit na sa Balabagan Police Office ang suspect na kinilala lang sa alias nitong Kaiser, 20 years old, grade 11 student. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maganda umaga, Pilipinas! Patay din sa pamamaril ang isang babae at ang kanyang anak na sanggol sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa police report, pinagbabaril ng di pa kilalang salarin ang 30 anyos na babae at ang kanyang baby sa bahay na inupahan ng pamilya. Parehong nasawi ang mag-ina habang sugatan naman ang 58 anyos na ina ng babae. Ligtas din ang kanilang kasambahay. Lumalabas sa investigasyon na biglang pinasok ng isang armadong lalaki ang bahay. Pinaputokan ang mga biktima na nooy naghahaponan. Posibleng planado ang pagpatay dahil may mga pabalik-balik na nakamotor sa naturang lugar bago ang krimen. Natagpuan din ang ginamit na di-rehistradong motorsiklo sa katabing barangay. Blanco pa rin ang pamilya sa posibleng motibo sa naturang pamamaril. 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Ang may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Sumukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Ay, magmahiwagang tunog na nga muna tayo. 8,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan Di mo nyo mahulaan. Halimbawa, naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap. Di ba? May mga bagay kayong ginamit. Pagkatapos nasampay nyo. Yun. Ano yun? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan At ang mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Dali, nahanap ko yung magdagdag tayo ng clue. Lumalaki na masyado, nahihirapan yung ating mga suki. Sa totoo lang, ang dali-dali hunong sagot. Ayan Kaya lang baka mamaya nagpapaikot-ikot kayo. Basta yung isang item po, ayan yung isang item ay naimbento noong 1869. Yung isang item. Dalawang items yung hinahanap natin. Yan. Sagot na. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit ayun? Hindi ko wala napindot. Dating PDL at HBI. Illegal drugs arestado sa search warrant operation ng kapulisan. Detalye ng
HBI, High Value Individual. Hindi ho HIV. Iba ho yun. HBI, High Value Individual. Sa illegal drugs, arestado sa search warrant operation ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupayang aga, Jimmy. Dating person deprived of liberty at high value individual sa illegal na droga arestado sa isinagawang search warrant operation ng kapulisan sa Calbayog City. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Jim 39 anyos pangingisda, dating PDL residente ng Barangay Carming, Calbayog City. Ikinasang search warrant operation ng Calbayog City PNP sa Procuno, Barangay Carming sa naturang syudad na inisyon ni Honorable Marica Rubante Lucero, acting presiding judge ng RTC Branch 32, na kumpiska sa suspect ang 5 pakiting shabu sa ibabaw ng drawer at isang pakiti naman sa sling bag, isang kalibre 45 na baril, 2 magasin na may 16 na bala. Kaso laban sa posisyon ng illegal na droga, baril at mga bala nihain na laban sa suspect. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Pinatawan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pinakamabigat na parusang habang buhay na pagkansela sa lisensya ng kamote driver na nag-counterflow sa bahagi ng Skyway. Nag-ugat ito sa viral video ng SUV driver na si Jake Ansuas Nazareno, huling-huli sa CCTV nang salubungin ang mga sasakyan sa opposite lane ng Skyway pasado alas 3 ng hapon o alas 3 ng madaling araw. Ayon kay Secretary Vince Dizon, hindi lamang suspension ang dapat na ipataw sa pasaway na driver dahil nilagay nito sa panganib ang buhay ng mga driver ng kasalubong niyang mga sasakyan sa Skyway. Sinabi ni Dizon, iniutos na rin niyang i-revoke ng tuluyan ang driver's license ni Nazareno upang hindi ito pamarisan ng mga reckless driver. Hinimok din ng kalihimang publiko na patuloy na mag-report ng mga ganitong insidente sa DOTR para mabilis na magawan ng aksyon. Loko talaga, ano ha? Naghahanap ka ng disgrasya, nandadamay ka pa ng ibang tao. Samantala, kaso ng pagpatay sa babaeng natagpuan sa Bayambang, Pangasinan, higit 2 linggo na ang nakalilipas, natukoy na rin kung sino ang suspect. Nako, isang pulis. Ayon po sa report ni Freddy Pajardo. RH36 o 38, Freddy Pajardo, masantos siya basa ni Chikamin. Freddy? Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Isang pulis sa Taguig City ang naharap sa kasong kriminal matapos matukoy na responsable sa pagpaslang sa biktimang isang nurse na dalaga na tubong Sambuanga at nagtatrabaho sa Taguig City na naganap sa Bayangbang, Pangasinan. Ayon kay Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik, kasalukuyang naka-restrictive custody sa kanyang unit ang suspect na pulis na nakatalaga sa Taguig City na isang 31 anyos na residente ng San Carlos City, Pangasinan matapos itong masampahan ng kaukulang kaso. Magugunitaw noong July 21, natagpuan ng bangkay ng biktima sa Waiting Shade sa Barangay Bani, Bayangbang nung kasagsagan ng pagbaha dala ng mga bagyo at habagat. Isang basyo ng kalibre 9mm na baril ang natagpuan ng mga investigador sa lugar ng krimen. Pinalalagay na higit 5 oras ng patay ang biktima ng matagpuan. Sa pamamagitan ng masusing investigasyon ng Bayangbang PNP, katuwang ang Taguig City Police na kumpirma na ang basyo ng 9mm na natagpuan sa crime scene ay mula sa issued para ng suspect batay sa resulta ng ballistic examination. Napag-alaman pa sa ilang kaibigan ng biktima na inaya umano ng suspect ang dalaga noong July 20 sa Pangasinan para umano makapag-swimming sa dagat at balikan din. Sakay sila ng big bike motorcycle ng suspect, lalo pang tumibay ang ebidensya matapos makakuha ng CCTV footage na magkaangkas sila sa motorsiklo pagpasok sa Skyway at isa pang CCTV footage ang nakuha sa poblasyon Bayangbang na magkaangkas sila. At ang huling CCTV footage ay nakuha sa Basista, Pangasinan na mag-isa na lamang ang suspect sa kanyang motorsiklo habang patungo sa direksyon ng San Carlos City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Tablado naman kay House Minority Leader Marcelino Libanan ang panawagan ni Senator Erwin Tulfo na wakasan na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of for Peace.
Depensa ni Libanan, marami na ang natulungan ng programa at patuloy na nakatutulong upang mabawasan ang mahihirap sa bansa. Hindi rin na niya gaya ng iba pang mga programa ng pamahalaan ng 4-piece cash grant ay may kondisyon bago mabigyan ng ayuda ang isang pamilya. Kabilang narito ay kung pumapasok sa eskwelahan ng mga bata, regular na nagpapacheck up at kung dumadalo sa mga family development session ng programa. Punto ni Libanan, epektibo ang programa. Ang kailangan lamang gawin ay maturuan ang mga mahihirap na pamilya na permanenteng makatayo sa kanilang sariling mga paa. Una nang sinabi ni Tulpo na bigyan na lamang ng kapital sa pagnenegosyo mga benepisyaryo ng 4-piece. Sagot naman ni Libanan, idagdag na lamang ang livelihood at skills training support sa mga 4-piece beneficiaries. Huwag nang palitan ang programa. Desidido ang ilang kongresista na panagutin si Vice President Sara Duterte sa isyu ng higit 600 milyong pisong confidential fund ng kanyang mga nakalipas na tanggapan. Pagtitiyak ni House Deputy Speaker Paulo Ortega de PIF at Zambales First District Representative Jay Conghun, pasasagutin nila ang pangalawang Pangulo sa mga akusasyon laban sa kanya. Ito'y kahit pambaligtarin man o hindi ng Korte Suprema ang naging desisyon nito hinggil sa impeachment case laban kay BP Inday. Sakali mang hindi mabago ang desisyon ng kataas-taasang hukuman sa February 6, 2026, pagdedesisyon na nila kung paano mapapanagot ang pangalawang Pangulo sa isyu ng paggastos ng pondo. Sa kabila nito, patuloy na umaasa sina Ortega at Conghun, mababago pa rin ang desisyon ng Korte Suprema at papayagang matuloy ang impeachment proceedings. Nagbabala naman ang Department of Science and Technology at Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX na posibleng sumabog. Magbugan na naman ng asupre ang Bulkan Taal. Ayon sa Taal Volcano Advisory, mula alas 5:25 ng umaga kahapon yan, ay nakapagtala sila ng pagtaas ng bilang ng real-time seismic energy measurement o RSAM kasabay ng patuloy na pagyanig. Umabot din ng 19 na lindol ang na-monitor mula pa noong Sabado habang napansin din sa mga visual observation ang katamtamang usok mula sa main crater ng Taal na nagsimulang tumaas. Samantala, nakapagtala rin sila ng paglabas ng mababang antas ng sulfur dioxide simula June 2025 na umabot sa average na 374 tons bawat araw. Ayon sa PIVOX, ang biglang pagtaas ng RSAM at malakas na pag-usok mula sa main crater ay maaaring humantong sa phreatic o kahit maliit na phreatomagmatic eruption. Nananatili naman sa alert level 1 ang status ng Taal Volcano. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dalawang suspect sa pagnanakaw sa hotel. Sa follow-up of police operation sa Olongapo City, arestado ang mga suspect. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga tauhan ng Police Station 1 Olongapo City Police Office, mabilis na naaresto ang dalawang sospek sa insidente ng pagnanakaw sa isang customer sa hotel sa Barangay Isbahakbak, Olongapo City nitong Sabado, August 9, 2025. Ayon sa ulat, isang 59 anyos na negosyante ang biktima na nagsumbong sa PNP na habang siya umano ay nagpapamasahe sa The Benz Inn, ang mga sospek na kinilalang sina alias Dina 35 at alias Akla 25 ay nagkaisa umano upang nakawin ang pitaka ng biktima na nagkakalaga ng 40,000 pesos. Matapos matanggap ang reklamo, agad na nagsagawa ng follow-up operation ang mga responding police ng Police Station 1 na nagresulta ito sa mabilis na pagkakaresto sa mga sospek. Kasalukuyang nakakulong na sa custodial facility ng Police Station 1 ang mga sospek at narap ang mga ito sa kasong theft na isasampa ngayong araw ng Lunes sa Olongapo City Prosecutor Office. Nananawagan ng pamunuan ng Police Station 1 sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad iulat at anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o itawag sa hotline 911. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga.
Sa mga may lakad, diba, kinakailangan mag-bound din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon mo natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family naming compound improve alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and adult cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Wanted sa Bohol sa kasong robbery na aresto ng otoridad sa Bubon, Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag mo Jane. Naaresto naman ang tauhan ng Bubon Municipal Police Station sa lalawigan ng Northern Samar ang isang wanted sa Bohol sa kasong kinakaharap nito na robbery. Ayon sa report ng PNP na sabing wanted ay residente ng Mindanao. Naaresto ito sa barangay Magsaysay na naturang bayan sa pamumuno mismo ng Chief of Police, Police Captain Manuel Tadillo. Nagsagawa naman ng masusing intelligence monitoring ang Bubon PNP katuwang Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO at Calapay Municipal Police Station Bohol bago inunsad ang sabing bagaristo. Ang nasabing suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ang Gitcano Municipal Circuit Trial Court, 7 Judicial Region Tubigon, Clarin, Bohol noong January 4 ngayong taon. Kinilala ang nasabing wanted sa kanyang alias sa si Boy, 36 na taong gulang, walang trabaho at residente ng Camiguin, Northern Mindanao. Dinala ang nasabing wanted sa Bubon Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang legal na proseso. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Hoy, doon sa mga nag-aabang tungkol po sa ipinangako ni Secretary Vince Dizon na pagpapanumbalik po ng labas. Pag-aaralan ng Department of Budget and Management at ang Department of Transportation ang pagpapatupad nga ng libreng sakay sa labas. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, magdadialogo sila ni Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang economic managers ng administrasyon hinggil sa naturang inisyatiba. Bagamat hindi kasama sa National Expenditure Program para po ngayon 2026, tiniyak naman ni Secretary Pangandaman may sapat na pondo ang DOTR para ilunsad ang labas ngayong taon. Sa tala ng DBM at DOTR, lumalabas na may pinakamataas na budget hike din para sa 2026. Proposed national budget ay ang Department of Transportation. Nasa 196.2 billion ang minumungkahing pondo para sa DOTR sa susunod na taon. Mas mataas ng halos 110 billion pesos sa kasalukuyang budget ito na 87 billion pesos. Mga panukalang batas sa online gambling isasalang sa pagdinig ng Senado ayon po kay Senador Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning. Sisimulan na ng Senado ang pagdinig sa mga panukalang batas hinggil sa online gambling sa bansa. Ito ay pangungunahan ni Senador Erwin Tulfo ng Senate Committee on Games and Amusement sa August 14. Ayon kay Tulfo, bahagi ito ng kanyang commitment na i-prioritize ang panukalang ito bago pa lumala ang problema. Bukas ang senador na pakinggan ang panig ng gobyerno sa pamagitan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Department of Finance at iba pa para matukoy ang mga pros and cons ng panukala. Paniwala ng senador, kailangan timbangin ng mabuti ang epekto ng online gambling sa bansa. Para kay Senador Erwin, hindi tayo handa dahil sa kawalan ng regulasyon kaya't naglipa na sa ngayon ang mga online gambling companies. Tatalakayin ng Senate Games and Amusement Committee ang 4 na panukalang batas, 3 resolution at privilege speech patungkol sa online gambling. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Daghang salamat, Raymond Dadpas. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Muling pinagtibay naman ni Senator Bongo ang kanyang health reform crusade at pagsusulong na mapabuti ang akses ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare. Kasunod dito ng kanyang pagbisita sa Super Health Center sa Lingig, Surigao del Sur. Sa pagbisita, yung pagbisita po ay bahagi ng kanyang patuloy na pagsisikap na matiyak na nakakarating ang mga pangunahing health services sa pinaka-remote na mga komunidad sa bansa. Ayon kay Senator Go, hindi lahat ay may kakayahan o oras na bumiyahe sa malalayo para magpatingin. Kung mas malapit na niyang serbisyong medikal, mas marami ang mapipigilang lumala ang sakit at mas marami rin ang may bibigyan ng pag-asa. Kinilala ang senador sa kanyang advokasya sa mga reformang pangkalusugan at binibigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng pagdadala ng pangunahing pangangailangan sa ating mga kababayan na hindi na kinakailangan pang maglakbay sa mga malalayong distansya. Ang bagong kumpletong Super Health Center sa Lingig, Surigao del Sur ay nagbibigay din sa mga residente ng mas madaling access sa mga medical na konsultasyon, paggamot at check-up na hindi na kinakailangan bumiyahe pa ng mga ilang oras. Hoy, magandang umaga nga para sa mga taga-LTO, ha? Kagagaling ho natin ng Mindanao. Meron ho kayo hindi nakakatuwang gimmick eh. Mantakin ho ninyo. Kung kayo ho ay magpapapalit ng lisensya, kasi ngayon pala ipapalit ng lahat yung hindi lisensya, license plate, luma at saka yung mga hindi masyado lumang mga sasakyan, meron hong kampanya ngayon na papalitan yung yung mga plate number, sa mga probinsya. And dito ba sa Metro Manila ganun din, nationwide, ayan, ha. Kaya lang, yan ho ay hanggang August 31 na lang. After August 31, meron na huyatang kaakibat na multa. Mukhang kulang huyata sa abiso. Ito pang malungkot. Gano'n na lang hanggang August 31. Ba't kinakailangan papuntahin pa ho ninyo ang mga may-ari ng sasakyan sa mga regional offices? Halimbawa ito, Kidapawan City. Bibiyahe ka ng 3 oras papunta ng Coronadal City kasi nandun ang regional office. Bakit mo pahihirapan? Paano halimbawa yung mga naghahanap buhay? Di ba? Pwede nyo naman ipadala yan doon sa mga provincial office. Alam nyo naman kung ano yung mga sasakyang nagparehistro doon, di ba? May record naman kayo. Computerized naman yan. Ay, nako. Gusto nyo pang mabambo ni Secretary Vince Dizon eh. Pahihirapan nyo yung mga motorista para bumiyahe doon. Di ba? Dinidecentralize na nga. Gusto nyo naman, i-centralize na naman pagdating sa region. Maganda umaga, Pilipinas! Naglunsad ang Department of the Interior and Local Government ng Infrastructure Audit Program para sa mga local government-owned critical structures. Ito'y para ma-assess ang quake resilience ng mga struktura ng pamahalaan, partikular na ang mga densely populated areas na sakop ng active fault. Prioridad nito ang mga ospital, paaralan, government offices at emergency response facilities. Ang makakalap na datos ay papasok sa isang integrated database na hawak ng DILG para gamitin sa risk assessment, planning at policy making. Isasagawa ang audit cycle tuwing 5 taon para sa mga government at emergency facilities habang 3 taon naman sa mga essential services gaya ng pangkalusugan, pang-edukasyon at mga merkado. Samantala, tauna naman sa national at world cultural relics gaya ng mga simbahan at museum. Mahalaga po ito nang sa gayon maiwasan natin ang aksidente. O kaya pagkamatay, dulot po ng mga pagyanig. Hindi naman maiiwasan Posibleng mangyari ho talaga dito sa loob ng ating bansa. Anytime kasi nga meron tayong nasa Pacific Ring of Fire tayo. Marami tayong mga active fault na nagkalat. Pagkatapos meron pa tayong mga bulkan. Nangungunang dahilan pa rin ang sexual contact o pakikipagtalik sa pagkakaroon ng human immunodeficiency virus o HIV. Sa datos ng Department of Health AIDS Surveillance of the Philippines, alam ba ninyong 96% ng halos 5,000 bagong kaso ng HIV mula April hanggang June 2025 ay tinamaan ng sakit dahil sa pakikipagtalik o unsafe na pakikipagtalik.
Pareho itong naitala mula January ng 1984 hanggang nitong June 2025 kung saan 96% o higit sa 198,000 ng 153,794 HIV cases ay dulot po ng sexual contact. Sa record ng DOH, 3,544 sa mga bagong kaso ng HIV o mula April hanggang June 2025 ay dumapo. Nadali ang mga biktima dahil po sa tinatawag na male-to-male sex o MSM. Men having sex with men. Kasama ba si Major dyan? Habang 641 naman ay sa pakikipagtalik sa parehong babae at lalaki. Ibig sabihin, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Bantakin mo. Iba pa yung MSM, men having sex with men. Tapos meron pang iba, pwede sa girl, pwede sa boy. Chick boy. Naku. Nasa 5,781 naman ang nahawa dahil sa pakikipagtalik sa opposite sex. Ayan ha. Marami kasi mga kabataan pagka pinapatulan nila binatilyo. Pinatulan nila, pumatol sa bading. Akala nila dahil okay lang yun, dahil lalaki naman, hindi mabubuntis, hindi magkakaproblema. Yun. Kaya dumadami ang kaso ng HIV. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, mas malupit ho naman itong nangyayari ngayon sa mga infrastructure project. Ibinunyag po ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang tinatawag na passing through fee. Isang modus ng ilang mababatas at mga kontraktor sa flood control at infrastructure projects ng gobyerno. Ang revelasyon ng senador ay nagsasabing nagpapatong ng 5 hanggang 6% ng mga kontratista o ang mga kongresista, hindi kontratista. Sabagay, pareho na lang yan. Yan kontratista, naging kongresista. Kongresista, naging kontratista. Ayan. Nagpapatong daw ng 5 hanggang 6% ang mga kongresista mula sa kabuang halaga ng proyekto na parang toll fee. At kaanak nila ang kinukuhang kontraktor. Walang katado-tado, Ayon kay Lacson, batid ng Department of Public Works and Highways ang nasabing kalakaran at oras na magkabayaran, 40% na lamang ang natitirang pondo para sa mismong proyekto. Dahil dito napipilitan umano ang mga kontraktor na gumamit ng mababang kalidad ng materyales o i-shortcut na lamang ang trabaho para kumita. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Sa halip na 150 meters, tinatapos ay 50 meters lamang na dike. Imbis na itusok ang sheet piles sa lalim na 6 na metro sa lupa, ginagawang 3 metro na lamang ito kung ibaon. Lupit, Sino nga namang makakakita nun kung nasa ibabaw na pag natapos na yung proyekto? Hindi rin naman hinahaluan ng graba ang buhangin para sa pundasyon na nagpapahina din sa estruktura. Una nang isiniwalat ni Lacson ng halos 70 kongresista na tumatayo umano bilang sariling kontraktor ng kanilang mga infrastructure project. Maganda umaga, Pilipinas! Bagay, hindi na nakakagulat yan. Meron nga isa, di ba? Oo, hindi man lang, wala nga delikadesa, hindi man lang pinalitan yung pangalan ng kumpanya. Bago siya naging kongresista, kontratista muna siya. Oo. Kung ano yung pangalan niya, yun din yung pangalan ng kanyang kumpanya. Nung naging congressman, di ba, sinabi niya nag-diverse na siya ng kanyang interest doon sa kumpanya kasi congressman na siya. Pero hindi ho pinalitan ng pangalan ng kumpanya. Ang nagmamanis na kasi anak niya, Junior. Junior ba 'yon? Di ba? Hindi man lang pinalitan niya, di ba? A project of Congressman di ba? Ang implementing contractor ay kapangalan din niya. Di ba? Ay, nako. Wag na ho kayo lumayo. Taga Pampanga ho siya. Maganda umaga, Pilipinas! Dong Gonzales ba pangalan nun? Dong Gonzales. Parang yun. Aamot nga sa 60% ang pondong ginamit sa flood control projects ng pamahalaan ang posibleng napunta lamang sa korupsyon bago pa man magsimula ang construction ng proyekto. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, matagal na itong practice ng mga kontratista na naging kongresista at kongresistang naging kontratista
na tinatawag na passing through. Sa ilalim nito, isang kontratista ay nagbabayad ng 5 to 6% ng halaga ng proyekto sa Legislative District, kung saan ang mababatas ang namumuno sa lugar na paglalagyan ng proyekto at ang kontraktor kamag-anak din niya. Ayun, ha? Hindi naman anak, kamag-anak lang naman. Kaya naman, agad nang nababawasan ang budget kailan upang gumamit nga ng substandard ang mga materyales, ang kongresista, ang kontratista upang matapos ang proyekto. Ayan, ha? Kaya huwag ko kayong magtaka kung bakit yung mga tulay ko minsan, yung road to my farm, farm to market road pala, ayan, ha? Pag dinaanan ng mataas na tubig baha, na uuka yung yung pinakapundasyon, yun binawasan at kadalasan sila din yung masipag maghatag pag panahon ng kampanya. Ayan, ha? Ay, Diyos ko, Ginoong buhay ito. Kaya na ba matatapos ang ganyang klase ng mga programa? Lagpas na sa 2 milyon ang nagpatala sa katatapos pa lamang na voter registration ng Commission on Elections bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, mula August 1 hanggang 9, nakapagtala sila ng kabuang 2,136,283 na application para sa voter registration. Pinakamarami sa mga nagparehistro ay mula Calabar Zone, mahigit sa 260,000 applicants. Sumusunod naman ang Central Luzon, 220,000 at ang applicants at ang Bicol Region naman ay may 169,378. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:51 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. At napaka-potent po nito na kapag pumasok po sa ating katawan, kayang-kayang i-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya sabi din ng mga dalubhasa, mas effective, mas ma-achieve natin ang benepisyo. Dalawang kapsula, 1 oras bago matulog. Yan po ang ating pagdetake para mapagana ng husto daw yung PDC. Ilan lamang huyan sa mga benepisyo ng Ultamayo. Ayan, ha? Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. At kung ngayon pa ho kayo bibili, ngayon ho kayo pupunta ho sa mga butika, available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Kung bibili kayo online, nandun, may 10% discount. Ha? Available pa rin ho yung ating 10% discount sa ultamayo.shop. I-click po ninyo yung QR code. Pagkatapos gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, nadakip na ang 20 anyos na grade 11 student na suspect sa pagpatay ng isang guro sa Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Police Office, isinuko ang suspect na si alias Kaiser ng kanyang kapatid 6 na araw matapos ang krimen. Inamin ng suspect na pinatay niya ang 34 anyos na guro na si Danilo Bara dahil sa sama ng loob matapos siyang bigyan ng bagsak na grado. Napagalamang sakay ng motorsiklo si Kaiser nang pagbabarili ng biktima na nooy papasok pa lamang ng school campus gamit ang kalibre 45 baril. Ano ba naman to? Sumobra naman yata ang hindi ba? Ba't ka naman magagalit kung hindi ka naman talaga nag-aral, ha? Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Kasunod nito ng pagtaya ng oil industry sources nitong weekend kung saan inaasahan matatapyasan ng 1.50 hanggang 1.70 ang presyo ng bawat litro ng diesel.
Habang maglalaro naman sa 40 hanggang 60 sentimos ang rollback sa gasolina, 1.20 hanggang 1.40 naman ang kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang pangunahing dahilan ay ang mas mababang presyo ng langis dahil sa pagtaas ng produksyon ng OPEC Plus at patuloy na kawalan ng katiyakan sa US tariff policy. Nakatakda namang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na presyo ng rollback sa mga produktong langis ngayong araw na ito, August 11. ₱54 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mariing pinabulaanan ng Kamara de Representantes ang alegasyon na ito'y kumikilos ng may masamang layunin sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at iginit ang bawat hakbang ay ginawa alinsunod sa saligang batas. Batay din sa internal rules ng Kamara at sa umiiral na mga jurisprudence. Umarap sa media sina House Spokesperson Attorney Princess Abante at House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy para sagutin ang pahayag ni Attorney Ernesto Francisco Jr. na nagsasabing kumilos ang Kamara in bad faith. Dahil umano sa halos 2 buwang paghihintay bago pagsamahin ang mga naunang reklamo. Ayon kay Attorney Abante, patuloy ang posisyon ng House of Representatives na lahat ng naging aksyon ng komite o ng Kongreso patungkol sa paghahain ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ayon sa mga lituntunin ng saligang batas at ng internal rules ng House of Representatives. Paglilinaw pa ni Abante, kinilala mismo ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Vice President Duterte na sinunod ng Kamara ang itinakdang panahon sa ilalim ng saligang batas. At ito yung paliwanag. Kahit kung desisyon daw ng Korte Suprema sa Duterte case, sinabi naman na sinunod ang timeline na nire-require ng saligang batas. Ayon kay Abante, ang tanging pinagkaiba ng desisyon ng Korte Suprema sa Duterte case ay ang maling pagtingin nito sa mga katotohanan batay sa aktual na record ng Kamara. Maring binatikos naman ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pasya ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nagsisilbi umanong balakid upang malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Iginiit ni Ridon na ang 612.5 billion pesos na confidential fund kabilang ang kontrobersyal na 125 million pesos na nagastos sa loob lamang ng 11 araw ay nanatiling walang malinaw na paliwanag. Sinabi pa ni Ridon na gawa ng Kamara ang tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon nang ipadala sa Senado ang kaso para sa paglilitis. Subalit pinagtakpan ng Senado sa pamamagitan ng isang procedural vote. Iginit naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na posibleng mahirapan ng buhayin pa mula sa pagkaka-archive ang impeachment case ni BP Inday Sara. Ayon kay Jokno, mas mainam na lamang na hintayin muna ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema sa inihain ng prosecution ng motion for reconsideration. Naniniwala kasi si Jokno na nasa morgue na ang articles of impeachment at mahihirapan na itong buhayin pang muli. Rin ang observation na yan na dadaan sa proseso sa Senado yan. Kaya kung hindi rin makuha yung boto na hindi na i-archive at ibalik sa buhay yung kaso, ay maaaring mangyari yan. Kaya na yung mas maganda na sana na table na lang Kasi pag sinabi natin na table, ay ibig sabihin, buhay pa rin yung kaso, pero hindi mo na siya gagalaw. Yun yung gusto sana ng minorya, sina Senators Tito Soto, Rizon Tiveros, Mama Aquino at si Kiko Pangilinan, even Senator Panfilo Ping Lacson. Ngayon, Attorney Chel, una-una kayo po ba ay opisyal ng tinanggap nyo na po ba yung pagiging miyembro ng House Prosecution Panel kasama si Representative Laila De Lima? Ako po ay talagang nagsabi na dati, bukas na bukas ako na maging prosecutor. Pero hanggang ngayon, hindi pa kami na-appoint officially. Kasi nga, dahil sa mga pangyayari, ay hindi na kami umabot doon sa punto na, kasi kailangan ma-appoint kami sa plenary ng House. At hindi pa naman po nangyayari yan. Although yung miyembro po ng prosecution team ay talagang gusto
Maganda umaga, Pilipinas! 59 makalipas ang alas 4. Kasama muna natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. So kaninang or kagabi, pumasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na ating minomonitor at binigyan natin ng local name na Goryo. So latest location natin kaninang alas 3 ng umaga, nasa layo ito ng 1,325 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So isa itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Patuloy yung movement dito westward sa bilis sa 25 kilometers per hour. So wala naman tayo inaasahang direktang epekto ng nasabing bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa, pero kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example, magkaroon tayo ng southward shift sa track, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng wind signal over portions of extreme northern Luzon. So, meanwhile, for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa ngayong araw, magpapatuloy pa rin itong maaliwala sa panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan wala ring gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Nagulat. Dan, anong oras yung susunod na weather bulletin natin? Opo, Sir Angel. So yung initial bulletin po natin i-release anytime now. No? So 5 a.m. po initial issuance natin. Okay. So every 6... Ay, ano nangyari? Si Dan Villamil. Anyway, so naputol si Dan. Thank you, Dan. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mabuti na lang itong mga taga-Quezon. Bukod ho sa nyog, meron din ho silang mga cacao beans na pinagkakakitaan. Kaya hindi sila masyadong nervyoso kapag ganitong umuulan at maapektuhan yung kanilang mga palayan. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Para po sa inyong mga inquiries, sa inyong mga orders, makipag-ugnayan po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa mga tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Tayo naman bilang mga Pilipino ay dapat na tangkilikin. Kaya doon ho sa mga pauwi abroad, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Kasama na natin si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Director, good morning. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Apo, kumusta ang monitoring natin sa Taal? Dahil kahapon yata may warning kayo na anytime po pwede itong bumigay. Yes po. Kahapon naglabas tayo ng advisory kasi tumataas na naman yung RSAM natin. Ito yung sukat ng lakas ng window sa ilalim ng vulkan. So yung RSAM ibig sabihin ito, real-time seismic amplitude measurement. And nangyari na rin po ito noong July 6. July 6 naglabas din tayo ng advisory kasi tumaas yung RSAM, and ang sinasabi natin, anytime pwede magkaroon ng phreatic or even phreatomagmatic eruption. And nangyari nga 11 days after, nung July 17, nagkaroon na naman ng eruption. So, kaya kahapon, nung napansin namin na tumaas yung RSAM, naglabas din tayo ng advisory. Ayan. Pero for the past 24 hours, nakapagpala tayo din ng volcanic earthquake sa Taal. Oo. Itong mga device na kumukuha ng info tungkol po sa RSAM, ito po yung mga remote na anong tawag dito? Sensor na nakakalat doon sa paligid ho ng Taal, Doc?
Yes, tama kayo. Ito yung mga sensors na kinakalat natin around Taal Volcano. Yan ho, kaya napaka-importante na wag ho ninyong pinakikialaman yung mga device na yan. Ano, kahit nasaan, Pinatubo, Taal, sa iba pang mga active volcano ho natin, wag ho ninyong pakikialaman yan dahil buhay po ang pinag-uusapan dito, kaligtasan ng lahat. Di ba? Hindi naman lang pakikinabangan yan eh. So, may update na ba tayo dun sa ninakaw, sa may Pinatubo, Direktor? Wala pa tayong update. But again, I know na yung mga police natin are closely investigating the case. And yun nga, but we're still waiting for updates from them. And ang sinasabi nga natin, mere possession po ha. Hindi kayo kailangan patunayan na nag-violate ng anti-fencing, hindi kailangan patunayan na yan po ay theft, ano ho. May special law ho dyan na nagpapataw ng mabigat na parusa sa pagnanakaw ng mga life-saving device, ano ha? Risk reduction equipment ng PBOX at ho ng Pag-asa, ano ho? Huwag nyo nang pakialaman yan, hindi nyo pakikinabangan yan. Baka akala kasi nila pwede lang ibenta yung bakal na direktor eh. Yun na ka po. Minimal lang naman yung metal content ng instrumento. Yun na nga, huwag na nila sana pakialaman. And tama po kayo, yung maaaring makulong sila ng 6 to 12 years. Yung sa batas na in-sponsor niyo po. Hindi, tsaka may malaki multa ha? Di ba? 1 to 3 million. That's right. Depende sa halaga ng equipment at isa lang dulot ito nito. Ayan. So, balikan ko lang ang Taal na can we say bumalik na ito sa normal o nakataas pa rin ho yung ating warning? Yung Taal naman ay nasa alert level 1. So, hindi pa naman natin tinataas yung alert level. Pero yun nga, yung advisory natin is still stands. Okay. So, anytime po pwedeng magkaroon ng Priato magmatic ha? Eruption dyan ho sa lugar. Yes, pwedeng magkaroon. Or pwede rin naman hindi natutuloy. So, sana hindi natutuloy. Mas maganda kung hindi tumuloy. Yes, that's right. Yung ibang mga bulkan na minomonitor natin, Direktor, kumusta naman? Ngayon, volcano, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 3 volcanic earthquake. And nasa alert level 1 pa rin yung Mayon volcano, similar to Taal volcano. Yung Canlaon, ito yung medyo mataas yung alert level, nasa alert level 2. Pero again, binaba na natin ito noong July 29 from alert level 3 to alert level 2. So, ibig sabihin, yung mga taong nakatira beyond the 4-kilometer danger zone, between 4 to 6 rather, kasi yung pina-evacuate ng LGUs yung nakatira between 4 to 6. So, pwede na silang bumalik doon sa kanilang mga tirahan. But, paalala natin, huwag po silang bumalik doon within the 4-kilometer permanent danger zone kasi nga, permanent danger zone yan and pwede magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruption anytime. Hindi lang yun, dahil malakas ang ulan. Malakas ang mga pag-ulan, po pwede mag-trigger din yan ng mga magma slide, yung mga lahar slide. Ayun, mas delikado sila. Last point po, Director, nagbabudget hearing lagi pinag-uusapan, mga pondo sa flood control, pondo sa mga infrastructure project, wala masyadong tumatalaki. Kumusta naman yung pondo para sa dagdag na hazard pay at saka sa regularization ng mga taga-PBOX? Yun na nga po. Again, kapag fully signed na yung IRR natin, pwede na tayo mag-negotiate with the DBM on the number of additional quantity positions natin. Kailan ba mapipirmahan yung IRR? Supposed to be, then, isasabit namin sa DOST and then DOST will submit it to Malacanang. Okay. And, pero tapos na yung draft natin. Wala pa. Pero nandun na sa kanila? Hindi. Tapos na yung draft. Okay. Approval na lang ng Malacanang. Hindi. Nasa Malacanang na yung draft. Hindi. Isasabit pa namin sa DOST and then
check ng DSC muna and then eventually sa Malacanang. Bago ito makarating sa DBM, para mapondohan na. That's right. Oo. Director, thank you ha. Ingat po kayo and we'll continue to lobby para ho dito nga po sa dagdag na manpower ho ninyo at ma-regularize naman yung mga COS natin na sinusubo sa mga ganitong klase ho ng mga hazards. Thank you, Director. Magandang umaga. Yes, maraming salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag makalimutang magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga kay Asek Cecil Bangcasantos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives. Magandang umaga, Pilipinas! Pormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog. 8,000, 8,000 po ang naghihintay ng premyo sa ating mahiwagang tunog. Basta usually ginagawa nyo to, ginagamit nyo ito pagkatapos nyong habang kayo pa naliligo. Ayan ha, gamit ang Shield Bath Soap. Yan. Pagkatapos ilalagyan nyo sa isang bagay na para ihang. Yun. Okay. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0960-435-5259. Sundin ang tamang format po ng pagdetect sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayon po kay Tunog Master Mabel Aribe, muntik-muntika na po itong mapanalunan last week. Pero ngayon, ang premyo, 8,000. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday muna sa ating kaibigang si Doña Risa Moises. Ayan ha, si Ma'am Risa po ay may-ari po ng bossing po ng Genesis Transport. Ma'am Risa, happy birthday ha. Ka-birthday niya si Attorney Freddy Villamor ha. Isa ho sa pinakamagaling na trial lawyers ng Pilipinas ay nagdiriwa ngayon si Attorney Freddy Villamor. Ayan malapit na rin ang birthday within the week din. Ang birthday naman ni dating Prosecutor General Claro Arellano na naging USEC din po ng Department of Labor. Chief, happy birthday kay Chief Claro yung inyong mga angels ay inaabangan na ang inyong blowout At yung kaklase ko naman ng high school si Don Ronald Barrios ay nagdiriwang din ng kanyang birthday ngayon happy birthday. Ayan galing ako ng Mindanao kahapon tapos habang nasa airport ako may nakausap ako doon. Sabi sa akin, nagtatampo. Pambira ka naman bakit mo naman binabanggit pa yung sabi ni Secretary Ralph Recto na bakit kayo pa-party-party doon sa anniversary ng BIR noong August 1. Pa-party-party kayo ang koleksyon nyo naman ng bat kulang pa, sapat lang para sa sweldo nyo. Sabi niya, masakit naman yun. Masakit yung biro na yun ni Secretary Ralph Recto. Sabi ko nga, masakit yung biro na yun Diba? Parang hindi naman tama yun na habang nanonood ka ng concert ng BINI, ng BGYO, at saka ng Ben & Ben, na binayaran ng ilang milyon sa Untra. Dahil anniversary ng BIR, bigla kang babanata na ang koneksyon nyo masyadong mababa. Sapat lang para sa sweldo ng mga taga-BIR. Masakit yan. Masakit na biro yan na Secretary Ralph Recto. Sabi niya, sa totoo lang makakakota naman. Makakagol naman kami. Oo. Basta yung mga yung mga RDO, at least 50% man lang i-remit.
Kung at least 50% ng remittance ng kinukolekta, na i-remit, Google kami. Takin nyo, 50% nang makakagol sila. Ano ginagawa? Bakit nandyan pa ho yung mga tiwaling yan? Ha? Oo. Halimbawa, isang RDO. Ha? Isang RDO din, taga Mindanao. Sabi nung nagre-reklamo, mantakin mo. Doon sa concert na yon, ang isinama, chiching niya. Oo, hindi nagsama ng mga dapat na mga i-reward ng mga examiner o kaya mga kolektor. Ang sinama yung chiching niya at barkada ng chiching niya. All expense paid. Bagaling naman, bait naman ito. Grabe, no? Ang sinama dun sa libreng concert, yung kanyang chiching at the barkads. Maayos ka, Direktor. Ay, hindi naman Direktor yun RDO Oo. RDO! Baka marinig to ni Commissioner. Lagot ka! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga... Eto naman, ha? May nakuha din tayo. Meron isang ngayon, astig na astig sa mga hearing ng Kongreso ngayon. Ha? Talagang palaban, maimbestigahan ang iba't ibang mga problema daw na kinakaharap ng kanyang distrito. Teka muna, bossing. No city administrator ka pala. Marami ka rin palang napakinabangang mga public lands. Ano ha? Mga dating salt bed, ha? Na biglang natituluhan sa inyong pangalan. Pero in fairness, yung iba na ibenta na. Ayan, wala sa pangalan niya ngayon. Dati. Ayan, ha? Tsaka kumusta ka daw? Sabi ho ng mga Pogo operator na dati mong kinakausap. Kala mo talaga, astig na astig. Dating administrator po ito, city administrator po ng isang lugar dito sa Metro Manila at ngayon ay palaban. Diba? Oo. Sir, kumusta doon yung mga kaibigan mo taga-Pogo? Magandang umaga, Pilipinas! Balita ho namin yung isa kanila, illegal operator pa rin. Isinusulong naman ni Bacolod Lone District Representative Albi Benitez ang House Bill No. 3379 o National Autism Program Bill. Lain ng panukala na bigyan ng tulong at libreng serbisyo ang nasa 1.2 million Pilipinos, kabilang nasa 350,000 ng mga batang may autism. Sa ilalim nito, bubuo ng Autism Support Allowance Program ang Department of Social Welfare and Development na siyang magbibigay ng 4,000 pesos kada buwan sa mga pamilyang may anak o kaanak na may autism. Magkakalooban din ng abot kayang autism diagnosis and therapy ang mga pamilyang mababa o at katantaman lamang ang kita upang hindi maantala ang maagang intervention para sa nasabing kapansanan. Sa totoo lang ho, early acceptance ng ganitong klase ng problema, ang batang may autism ay magiging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Bukod pa rito ang libreng developmental assessment, gamot, occupational, speech at behavioral therapy sa mga ospital at Department of Health. Iginit ni Benitez, bawat bata anuman ang kanilang kakayahan o pagkakaiba ay dapat na tratuhin ng may dignidad, respeto at pantay na oportunidad. Congratulations kay Congressman Albi Benitez for pushing such bill. Ito ho, talagang maraming makikinabang. Alam mo ninyo, may mga single parent pa. Hirap na itaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak na may autism. Diba? Sa kagustuhan nilang magkaroon ng magandang hinaharap yung bata, talagang binabalikat yung napakamahal na mga therapy. Yung mga therapist naman din kasi minsan sagad to the bones kung maningil, Pero ang importante ho dito, meron pong support mechanism na tinatanggap ngayon ito pong mga pamilyang nakikipaglaban para sa kanilang mga chikiting na may autism. Sana po kasama ito sa ilabi nung mga magagaling nating mga policy makers diyan po sa Kongreso, tulungan po natin ang mga batang may autism. Magandang umaga, Pilipinas! Presyo ng karneng baboy at manok sa Port Avenue, Caloocan, bumaba na. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntag Kuya Angel, araw ng Lunes. 20 pesos yung ibinaba ng presyo ng karne ng manok dahil mula sa dating 240, ngayong umaga Kuya Angel ay 220. Ayon sa may-ari, isang kagawad ng pwesto.
mas bababa pa raw yan kapag mababa yung supply sa merkado. Yung baboy ko Angel, 10 piso naman yung binaba ngayong araw mula sa dating 360, ngayon ay 350 itong sariwang karne ng baboy. Pero naman nagbebenta ng frozen, mabibili mo ng 280 ang kilo. Sa pork chop ay nasa 340, ang giniling 340 at ang pataunahan, ulihan ay 250. Sa piso rin yung binaba nito at yung pataunahan ay 310 bawat kilo. Pero yung liempo, natiling 400 pesos aga bawat kilo. Pero itong presyo ng kambing ay hindi na natin nag-coin dahil nasa 500 pa rin. 460 yung unat pa at yung papaitan naman ay 250 pesos pa rin. Sa presyo naman ng isda dito sa palengke ngayon, 300 pa rin yung presyo ng bangus. Yung galunggong ay 300 pesos pa rin. Pero yung yellowfin ay bumaba na ng halos 60 pesos yung alis. Nasa 240 yung yellowfin na. Yung sugpo, mababa na rin yung presyo. Meron ng tag 380 hanggang 600 bawat kilo. Ang presyo ng gulay Gungel ay bumaba na. Itong ampalaya, nung nakaraan ay 300. Ngayon ay mabibili mo ng 250 bawat kilo. Ang kalabasa, ang tumaas, wala sa dating 60, naging 70. Ngayong umaga ko Angel ay 80 pesos yung bawat kilo. Habang kamatis na natiling 80 pesos. Ang labanos ay bumaba na rin konti, no? Mula sa dating 180, ngayon ay 120 pesos bawat kilo. Pero itong talong ay nasa 200 pesos pa rin yung kilo. Ang repolyo, mas lalo pang tumaas. Umabot na ng 180 yung bawat kilo nito. At lalo na itong pechay bagyo naman, mula sa dating 200, ngayon ay 180 na lamang. Yung pechay Tagalog, 150. Ang mahal ko Angel, itong siling panigang, pumantay na sa presyo ng siling labuyo, parehas 400 pesos yung bawat kilo. Sa presyohan naman ng mga prutas, yung lakatan na saging, umabot ng 90, habang 70 pesos naman yung latondan. Sa presyo ng bigas, nag-umpisa ng 32. At ang kasunod nito ay 42 at 48 at pinakabalang 70. Pero yung binurado, 80 pesos at 100 naman yung malagkit. Yan ang tingnan po sa monitoring report mula pa dito sa Tabi News ang Grace Park, Caloocan. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas. 27. 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, muli magandang umaga po dyan sa mga taga-lalawigan ng Quezon, ha? Talagang proud na proud ho sila doon sa kanilang brand ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magliyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dikalidad na kakao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan, ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil tinulungan po yan ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas. 13 tripulante ligtas sa pagsalsad ng isang cargo ship. Tumagilig daw po sa Siruma, Camarines Sur. Detalye na balita mula kay Ruel Saldico, RH18. Josmar Haingaga, Ruel. Josmar Haingaga, Kuya Angel, isang cargo ship ang ng LCT Golden Phoenix sakay ag 13 tripulante at kargang 84 na poste para naman sa paggawa ng tulay ang napadpad at sa bagyang tumagilid sa baybayin ng barangay Matandang, Siruma sa Camarines Sur. Ito namin ay naman sa Coast Guard Bicol.
Ayon naman sa kapitan ng barko, tinamaan ito ng malakas na alon na dulot ng hanging habag at habang 1.2 milya mula naman sa dalampasigan. Mabilis na sumaklolo ang mga otoridad at sa mangista na siya nagpaabot ito na sa mga otoridad. Wala naman saktan sa mga Pilipinong tripulante at wala rin naitalag oil spill sa naturang lugar. Agad naman tumulong at nagresponde ang Philippine Coast Guard Bicol sa pamuno naman ni Commodore Ivan Roldan. Mula rito sa Bicol, ito si RH-18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Roel, kumusta ngayon ang weather dyan? Dahil mukhang Sigorio, area na yan ang tutumbukin kung sakasakali. Dito sa Bicol, Kuya Angel, wala naman masyadong ulan at katamtaman naman yung hangin. Subalit doon sa may bahagi ng karagatan ng Siruma, ito yung kasing boundary na dumudugtong naman ng malapit sa Catanduanes. Kaya siguro ay nagkataon ay sila ay hinagupit ng matinding alon sa bahagi yun ng karagatan ng Siruma at bahagi naman ng boundary ng Catanduanes sa Kuya Angel. Ako sa bagay. Hindi. Nasa may bandang Ilocos region pala ngayon si Gorio, yun yung kanyang tatamaan. So, pero kailan to tumagilid? Nitong weekend? Kahapon lang ito Kuya Angel ng mag-umaga. At ngayon ay nasa nasa karagatan pa at patuloy naman ang tinutulungan ng Philippine Coast Guard sa panguna ni Commodore Ivan Roldan at buti naman ay walang nasugatan at walang oil spill na ito yung kinababahalan ng Coast Guard. Baka magkaroon ng mangyari ito. Ano gagawin nila dyan? Kita namin dito sa video, nakatagilid. May itatayo pa ba yan? May ibabalik? Yun nga, Kuya Angel, at makipag-unayan agad tayo muli kay Commodore Roldan Ivan kung ito ay agad na may babalik sa dati. Dahil talagang napakalaking barko na kung saan ay may mga laman pa ng mga abuti ng sandaan na mga mahabang mga malaking poste na poste ng? Concrete? Mga poste na pwedeng pang gawa sa tulay, Kuya Angel. Kaya medyo may kabigatan. May kabigatan siya, Kuya Angel. Ano to? Local carrier? Local, Kuya Angel, local carrier siya. At posible dito lang sa may bahaging ito dumaan. May informasyon na galing may galing ito ng area ng Visayas or patawid ng Metro Manila. Kaya lang talagang dito sa area na ito ay dumaan ang naturang barko, Kuya Angel. Baka hindi na itali kasi may mga ganung pagkakataon, di ba? Pagka kumakalas yung kadena, nawawala ng balanse. Kasi hindi naman ganun kasama ang panahon, di ba? Diyan sa area nyo? Hindi naman ganun na kasamang panahon na, Kuya Angel. Subalit may pagka nagkakataon lang talaga, may malakas na bahagi ng alon dyan sa may portion ng Siruma at boundary naman ng Catanduanes at ng dalawa lang ito, Kuya Angel, magkatabi lang itong area ito, Camsor at Catanduanes, magkatabi lang siya. Kaya open siya ang area ito, Kuya Angel. Sige. Ingat dyan, Ruel, mabalos. Yes, Kuya Angel, mula dito sa Bicol, ito si RH-18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Patay ang dalawang Japanese boxer matapos magtamo ng brain injury sa magkahiwalay na laban sa Tokyo Korakuen Hall. Ay doon sa nakikita natin ngayon sa YouTube, di ba? O kaya sa Facebook. Ang dami nagpo-post ng mga bata pinagbaboxing-boxing. Makakatuwaan sa mga barangay, di ba? O makinig ko kayo mabuti, ha. Ito mga professional boxers na ho ito. Nag-collapse si Shigetoshi Kotari. 28 anyos lamang matapos ang 12-round draw laban sa Oriental and Pacific Boxing Federation Junior Lightweight Champion na si Yamato Hata noong August 2.
Sumailalim sa emergency brain surgery si Shigetoshi para sa subdural hematoma, isang pagdurugo sa pagitan ng utak at ng bungo, ngunit nasawi ito nitong Biyernes matapos ang operasyon. Sa parehong event, nawalan din ng malay matapos ma-knockout si Hiromasa Urakawa. Ito po naman 28 anyos lang din. Laban naman kay Yoji Saito at sumailalim sa craniotomy. Sa kasamaang palad, hindi rin ito nakaligtas, namatay din noong Sabado. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon ang Japanese Boxing Commission na ang lahat ng Oriental at Pacific Boxing Federation title bouts ay gagawin hanggang 10 rounds na lamang mula 12 rounds. Paano kung yung matinding suntok tumama ng mga bandang 12 rounds? Diba? Pero sa professional boxing kasi, wala na yung protective gears, diba? Sa amateur lang yun. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang World Boxing Organization at World Boxing Council sa mga mahal sa buhay ng mga nasawing boksingero. Ayan, ha. Kaya doon sa mga lalo na sa mga barangay, pakiusap po natin sa mga lokal na opisyal. Bagamat katuwaan lamang yan, bibigyan yung gloves yung bata, pag tinamaan sa ulo at walang protective gear yung mga bata, delikado ho yan. Ha? Baka mamaya maging dahilan po ng kanilang pagkasawi. O kaya nawala ng balanse, tumama yung ulo kung saan, baka lalo pang madisgrasya. Huwag na natin gawing katuwaan yung mga ganyang klase ho ng mapanganib na laro. Lalong-lalo na po sa mga kabataan. Paalala lamang po, nang sa gayon naiiwasan po ang disgrasya. Maganda umaga, Pilipinas! Dami niya ngayon lalong-lalo na pagka mga piyesta-piyesta, mga ganong katuwaan, ay nako, delikado ho yan. Patay ang 3 manong miyembro ng teroristang Dawla Islamiyah matapos kumasa sa operasyon ng PNP, CIDG at ng militar noong Sabado sa Lanao del Sur. Batay sa report, sinisilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest sa 6 na most wanted at high-profile fugitive sa barangay Lamin, Lumbayanage, Lanao del Sur. Naaresto sa operasyon ang mga target na sina Abu Sakaria, Alwala at Asnawi, habang nasawi naman ang 3 iba pa. Kinilalang sina Anwar Rahman, Abdullah at Nahara matapos naman laban. Ang mga hinuling suspect ay may kinakaharap na kasong murder at homicide, nakalista bilang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group batay sa periodic status report ng Armed Forces of the Philippines simula noong 2023. Nakumpiska naman mula sa mga suspect ang iba't ibang armas, mga pampasabog at itim o 2 itim na flag ng ISIS. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Pero kung ang boxing daw po ay katulad ng laban na nilahukan ni PNP Chief Nick Torre, yan okay yan, kasi alam niyo naman, title holder ho ngayon na bilang national champion, Philippine champion, title holder po si General Nick Torre ng Philippine title champion ng shadow boxing. Yan. General Nick, may buntag di mo, sir. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit? Malapit nang kilalanin yan, ha? Isang sporting event na shadow boxing. At least wala kang kalaban, di ba? Kahit anong forma gawin mo diyan, di ba? Wala kang walang kadid, walang anumang delikado, ha? Walang anumang panganib na kakaharapin mo. Hanggang ang kalaban mo ay anino. Yan, ha? Uy, maganda umaga nga pala sa mga taga-Tarlac. Kumusta na ho kayo? Laganap daw ngayon doon yung kwento tungkol ho kay tungkol po doon sa mga multong nagpatuli. Ayan, ha? Asa na ba si Councilor may mga councilor pa na gustong magpa-interview. Sabi nila, teka muna, dapat maintindihan ng publiko. Alam mo ninyo, yung mga benepisyaryo ng tuli program na yon, nung Angel's Cut na yun, nauso tuloy ang Angel's Cut, hindi ho ako may pakananon, yun ho talaga yung device na ginagamit daw. German Cut.
Yung akin kasi hindi naman German cat eh. Ano lang ho ito eh. Albularyo cat eh. Ayan. Doon ho kasi Angel's cat ang ginamit nila. Malay natin gano'n. Andiyan na. May mga counselor tayo na gustong magpaliwanag tungkol ho doon sa kanilang reklamo sa Office of the Ombudsman. Hindi naman ho natin itinatanggi na meron ho talagang complaint sa Office of the Ombudsman at meron nga pong napatawan ng suspension. Ayan ha. Sabi ho ng mga konsihal na nagpaan ng complaint, mapakinggan din naman daw yung kanilang panig tungkol po sa usaping yan. Sige, tinatawagan na ho namin kayo ha. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi porket squatter tayo, masama na tayong tao. Ito naman ang paalala ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga magnanakaw ng kable ng kuryente sa kaligtaan ng sunog sa Tondo, Maynila noong Miyerkules. Kasunod ito ng viral video ng panggagawa ng ilang mga residente ng kable matapos ang sunog at ang pagkakaresto sa 6 na suspect na sangkot sa manoy pagnanakaw. Pakiusap ni Yorme sa mga residente, huwag sanang patunayan ang mga panghusga ng ibang tao sa mga squatter. Pero hindi ibig sabihin, squatter tayo, masamang tao tayo. Yung maaaring iba, hinuhusgahan tayo. Yung ibang tao, pagtingin sa atin, diba? Mga squatter, magagaspang yan. Walang modo, walang ganun ang tingin sa atin lahat. Bala sila, isipin nila yung gusto nilang isipin. Pero hindi ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila. Kaya huwag tayo magpapakita na magpapatunay sa iniisip nila. Katulad nun, yung ganun. Nakita mo yung map. Anong tawag sa atin? Timawa. Hindi naman tayo timawa eh. May trabaho ka? Meron. O kita mo, hindi ka nagpapakatimawa. Nagsisikap ka. Ganun naman talaga buhay. Flash Report. Flash Report! Meron na pong aksidente sa Maynila, may sugatan. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Kuya Angel, nakabulagta pa yung hindi pa kilalang babae daw itong nakabulagta rin. Nakashort siya, may Cebu. At matapos na mabundol ng isang motorcycle rider. Motorcycle rider dito sa Rizal Avenue, sa tapat ng Tapunting Barangay 374. At ilang minuto pa lamang ang nakalilipas dito nang mangyari ang aksidente. At nananawagan ang mga barangay official dito ng ambulansya para madala sa ospital ang nabundol ng motorsiklo dito sa Tambunting Street, sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa driver ng motor, hindi niya napansin at biglang tumawid itong naturang biktima. Ito si Boy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! Pag ang isang ordinaryong tao, ordinaryong residente, di ba? Naglagay ng kanyang parking o kaya in-extend yung bahay niya sa daanan ng tao. Yung daanan ng tao, yung pathway, di ba? O kaya yung mga sidewalk, di ba? Ang tawag sa kanila, illegal occupant. Di ba? Illegal occupant kasi paano mo ino-occupy yung sidewalk? Di ba? Kaya ang tawag sa kanila, squatter din. Yan, Pero pag ang isang sidewalk nila tinayuan ho ng building at ginastusan po ng pondo ng gobyerno at ang nag-sponsor ay congressman, ang tawag po dyan ay project. Pareho silang alam business building permit. Yung isa, alam building permit, kaya ang tawag sa squatter. Yan. Yung isa nagtayo, congressman, ala ding building permit. Ang tawag dyan, project. Maganda umaga, Pilipinas! Enerhiya para mula sa basura, pinag-aaralan na ng Department of Energy. Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinag-aaralan na ng Department of Energy ang teknolohiya ng waste to energy bilang solusyon sa problema sa basura at dagdag sa renewable energy mix ng Pilipinas. Ito ang tinalakay sa isang workshop ng mga opisyal ng kagawaran at ng mga eksperto naman mula sa Singapore.
Pinag-usapan nila ang mga pinakamahuhusay na teknolohiya, modelo ng pagpupondo at patakarang makatutulong para sa mas mapabilis ang pagpapatayo ng waste-to-energy facility sa Pilipinas. Samantala, bilang paghahanda naman sa pagpupo ng bansa bilang chair ng ASEAN sa susunod na taon, aktibong nakikipag-ugnayan ng DOE sa mga pandaigdigan at panrehiyong institusyon para maisulong ang mga patakarang pang-enerhiya na makakalikasan at pangmatagalan. Inalagay ng mga kinatawan mula sa Columbia Center on Sustainable Investment at ng Renewable Energy Management Bureau ang mga prioridad ng bansa sa pagbuo ng isang interconnected, low carbon at digitally enabled energy system sa rehiyon. Ito si Giselle Rita Point para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, magandang umaga po kay Chairman Roland Paulino. Chairman, good morning. Ambassador Harry Amping, kay Justice Energito, Nasandigan Bayan, si Justice Max De Leon. Good morning po, ha? Ma'am Sally. At saka kay Justice Raul Villanueva, magandang umaga po sa inyo, ha? Magandang umaga din kay Congressman Dr. Plato, kay Mayor Senny Mendoza. Mayor Senny, good morning. Ay, ating Midnight Singers yan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga ho sa inyo, ha? Tita Cara, Tita Lloyd, Tita Linda, Sir Art, si Boss Manny, and the Debonair Junior Bao. Evan Lang dyan sa Las Vegas. Good morning din ho sa inyo, mama. Sa lahat ho ng ating mga suking taga-subaybay sa iba't ibang panig ng Kapuluan, good morning sa mga taga-Calamba, Laguna, mga taga-Kidapawan City, na imbag na bigat sa ating mga suki dyan sa Bulog, Cagayan, na magandang umaga po sa inyo. Nananakit na ba ang inyong kasukasuan? Nagkaka-wrinkles? Humihina ang kalamnan? Aba, epekto yan ng pagtanda. Ano ha? Medyo mukulubot, lalong-lalo na yung mga nag-menopause. Ano ha? Ipinapakilala po sa inyo ang Ultaplex. Isang health drink mula po sa lumikha din ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex po ay may HCG complex. Yung tinatawag na hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints. Ang HMB, pampalakas naman ng muscles, at yung glucosa green ay para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Bawiin po ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo mag-commercial, eto muna. Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga taga-tahanang Yaman, Barangay Buenavista 2, General Trias, Cavite, may nag-iikot na gwapo dyan, ha? Nakasakay ng mobile ng DZRH, ha? Ang tropang yan ay grupo po ni Sherwin Alparo, ha? Tahanang Yaman, Barangay Buenavista 2, General Trias, Cavite, yan ho, mamibigay lang naman ng pera at saka ng mga regalo. Kaya i-entertain ho ninyo, ha? Huwag ho ninyong ipapahabol sa aso. 52 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. May huli na kaagad. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning! Yes, ito ang hilo sa Tahanang Yaman dito sa Barangay Buenavista 2. Dito sa General Trias sa Cavite, may buting tingan, buting tingan. Mahilig, hindi lang magbuting-ting ng kung ano-anong problema ang mga inyong mga appliances. So di pati manood ng cellphone niya. Tignan mo, kaya hindi nakakatapos ang ginagawa. Walang ginagawa kundi manood ng cellphone. Bahala niyo po. Ray Kahaldok. Tatay Ray, taga sa kayo, Taglawan. Saan yun? Sa Leyte. Tagawan. Taga Leyte. Waray man, waray upa. Maupay nga aga. Waray mo. Maupay nga aga manong.
Oo pa, hinaaga. Oo. Ngitan. Oo. Ano din? Waray. Ayaw tumigil manood. Pati yung sarili niya, pinanonood niya ngayon. Ba't wala kayo natatapos? Naginagawa ninyo. Ano oras kayo nagsisimula mag-repair? Maglagising yung asawa ko. Palagising yung alas 4, sisinad ako. Nagsa-cellphone na rin kayo. Nanonood na rin kayo na DZRH. Oo, at dahil palagi kayo nanonood sa DZRH, sino pa po rito ang announcer pag umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones! Dahil meron kang 1,000 pesos. Yan. At syempre, meron pa kasama yan na DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt at DZRH umbrella. Ano masasabi niyo po? Maraming pong salamat sa DZRH sa pagtulong niyo sa akin. Ayan. Kayong gumagawa, tumutulong pa kami. Wala kami alam sa pagre-repair ng mga buting tingin ninyo. Ano mga karaniwang inaayos po, tatay? Electric one, washing machine, tsaka electric fan. Hindi kayo nagre-repair ng radyo. Minsan radyo pinare-repair sa'yo, nagagawa naman. Minsan, iba nagagawa. At least totoo siya. Minsan nagagawa, minsan talagang wala na pag-asa. Kaya naman kung nais mo na na 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Sherwin, tanong mo nga, ano usually ang problema ng ventilador? Wear and tear ba talaga? Talaga masirain yung mga ventilador ngayon? Tay? Kung halimbawa mahinang kandal, minsan kapasitor, minsan walang prevail, wala bang ikot ng mga ganda, wala sa kondisyon ba? Wala sa kondisyon. Ililay ko natin. Oo. Pero, ililay ko natin. Ay, bakit nasusunog kuminsan? Bakit nagkukosya na sunog? Bapak ko yan, lang station. 220. 220 ang charge. Dapat 220. Parang dito. Pero kasi lahat ng problema i-recoil na lang. Hindi, pero Sherwin, di ba? Yung iba kasi 24 oras 24/7 pinagagana ng electric pan eh. Delikado yan. Overuse. Dahil gaya ng kala nyo ang electric pan hindi napapagod. Pagod din po yan. Huwag nyo masyadong pinahiikot magdamag. Dahil ang gamit lang dapat dyan may 8 oras tapos pahinga. Nung araw nga, Kuya Angel, kapag binuksan namin ng halimbawa 4 na oras, pagpapahingahin ng 1 oras, saka ulit bubuksan ulit, di ba? Ngayon ang gamit, dire-diretso na. Ganun ba? Dapat gano'n. Kamay, matay ng kotse, katkalate lang. Pahinga yun, kahit konti lang, oo. O siya, sige, naibigay mo na? Okay na? Naibigay na, okay na. Sige. Kaya naman sumanay na 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka yan ang susunod nating minutes sa DZRH Malacash promo, RH6, Sugarman Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo. Oy, 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Susunod na po ang 2x2 sa tang ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po ito sa Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Aristotle. Ang sabi, ito po isang Greek philosopher at polymath. Ang sabi po ni Aristotle, be a free thinker and don't accept anything or everything that you hear as truth. Be critical and evaluate what you believe in. Ibig sabihin lagana po fake news ngayon. Kuminsan galing pa sa mga official sources. Kaya huwag nyo masyado pinagpapaniwalaan. Ingat po kayo sa mga impormasyon. ACS na ng umaga, ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas!